Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Senator Amy Marcos. Sabi niya dito, Ping! Ping Lacson. Galit siya kay Ping Lacson eh. Ping! Anong BS dyan? Ano bang BS? Bullshit? Nilabanan natin ang PI or People's Initiative. Labanan din natin ang CONAS for term extension. Kung babaguhin, dapat para sa tao, hindi para sa politiko. Ito, isinir ni Senator Amy ang pahayag ni Senator Soto sa dalawang pagkakataon tungkol sa Constitutional Assembly. Una, noong January of 2026, ito ang sabi ni SP Soto pa noon, kung gusto nating baguhin ang Constitution, let's use a constitutional convention or a constitutional assembly. Yan ang punto ko. Oh, ibig sabihin, gusto niya na magkaroon ng constitutional assembly. Binanggit niya ito January of 2026. Kasi nga, nung nagdesisyon ng Supreme Court, yung final decision na ibasura yung impeachment complete ni BP Sara, galit na galit siya eh. Let's do a charter change. Sabi niya, at yun, matandaanan ko pa yun, at dalawang pamamaran, either constitutional convention or constitutional assembly. O ngayon, nabuking yung meeting nila sa Soler. Nag-meeting si Soto, is Senate President pa siya noon, at saka si Bujidi, pinag-usapan ang term extension. Pangulong Marcos, i-extend daw nila ng term niya hanggang 2031. Ang mga senador na magre-re-elect, i-extend din ang term. Ang mga kongresista na bumoto sa impeachment ni BP Sara, i-extend din nila ang term. O, ano ngayon ang sabi ni Soto? Dahil na nabuking. Sabi niya dito, May 2026, I think May 2022 kapon. Sabi niya, inamin niya na nag-meeting sila with Bujiti. But sabi niya, I simply said, I will ask my Senate colleagues what they think of the idea. Oh! Palusot. Parang baliwala sa kanya. Ayaw niya ng CONAS. Sinabi niya na nung una mag-charter change na tayo. Tapos ngayon na na-booking, wala. Palusot pa siya. Bujidi ang nag-open yan. Wala akong commitment. Sinabi ko lang, tanungin ko mga kasamahan ko kung gusto, hindi. Palakpak naman dyan. Ang galing. Ang galing, 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 galing. O, tignan natin ang nag-react. 3,500 ang nag-react. 2,200 ang tumatawa. Sinong tinatawanan? Si Soto. 1,100 nag-like. Sinong nag-like? Sinong nilike? I believe si Senator Amy. Comments. Adrian Pascual, huli ang mga sinungaling. May resibo si Manang Amy. Oh. Blanca Por, Tagad, excuse me ha. Nakakalito talaga. Pag sobrang dami ang maleta, paiba-iba ang narrative. Jeffrey Mainit, nangangarap na makabalik pagiging Senate President. Bulaga. Mercy Tulabing, huli sa bibig. Makoy Takpe, iyak tutasin. Iyak. Agapito Abad, people already know other plans for this administration
based on the testimony of Amy Marcos. Con-as might happen within the lower and upper chambers if BP Sara will not be convicted. One Ball University. I stand for the brave 13 senators. Yes. Have fear in God that you will be able to think what is right. Baby Cruz, Corpus. Kaya idol kita Manang Aimee kasi kuha mo, dala mo ang talino at tapang ng tatay mo. Agree ako dyan. Sa kanilang tatlong magkakapatid, si Manang Aimee pinakamatalino at may panindigan. Kaya, again, believe ako sa wisdom ni BP Sara. Nung i-recommend niya, i-endorse niya si Senator Aimee, Manang Aimee and Villar, yung plus 2. Diba, Duterte lang yung kandidato, PDP laban. Dinagdagan niya ng dalawa, Aimee and Villar. Ngayon, ayaw ko pang butuhan noon si Villar at saka Senator Aimee dahil napurnada na ko, sabi ko, never to Marcos again. Dahil sa gawa ng kapatid niya. But wisdom ni BP Sara, in-endorse niya, ay nagtiwala ko na may mabubuting mangyari pag manalo si Senator Aimee kasi in-endorse ni BP Sara. Ngayon, ito na. Galing. Hindi nila pwedeng kasuhan or ano si Manang Aimee dahil super atin ng Pangulo. Subukan ninyong kasuhan si Senator Aimee. Kaya ang tapang niyang magbulgar ng mga ganyan. Sabi nga ni Karen Davila nung in-interview siya tungkol nito, Senator, these are very serious allegations. Who is your source? Nakaka-alarmang mga ito. Yes, nakaka-alarma nga. Kaya, again, God is watching us from a distance. Itong pangyayari sa bansa natin ngayon, nakikita ko, kamay na ng Diyos gumagalaw. Gusto niya nang ayusin ang ating bansa. Gusto niyang i-stop itong mga kalukuhang ginagawa ng administrasyong ito kasi gusto nilang they will stay in power forever. 20 years yung Marcos Senior. Itong Marcos Jr., ilang taon? Baka sobrahan pa nila ng 20 years. Papayag ba tayo niyan? No way. Lalong lulubog ang Pilipinas kung ganyan. Kaya, salamat Manang Aimee. Bookingin mo. Ilabas mo pa mga maraming resibo laban kay Soto at iba pang mga galamay ng administrasyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong tayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So, yan lang gibutang. So, kay ulan man, ugma ni ibahin-bahin sa mga tao nga nagpatindog og balay. So, lansang, pako, plinsen, yero, kompleto gyud ang ipanghatag sa mga tao nga nagkalisod. So, bahala gyud nagaulan, tabang gyud sila. Kay dinhi sa among lugar, dagan gyud nga pags. Pags dala ulan. $390 kayero. Ha? Pang tabang sa mga tao. Nga mga daot na ang ilang balay. Marami.
Karon salamat kayo sa Ginoo ug sa nagsuporta sa pagtabang sa iro labi na sa mga tao nga nagkalisod. So makabalay na gyud sila tungod sa tabang. Hinaot nga magpadayon ang inyong tabang sa mga tao nga nagkalisod.